Yo, good day netizens, this is Nedriano. I'm back. Nagkasakit lang ako kaya medyo matagal ako nawala. Share lang ako sa inyo, no? You know that this is the same unit na nireview ni Sir Sak. Kasi naiwanan pa niya dito yung authorization letter niya. Ayan, no? Sir Sak Loser of Makina. So ngayon, pinahiram siya sa akin ng Honda Philippines para i-review. So ayun guys, I'm back. This is probably the worst time para magkasakit, pero nagkasakit ako. Kaya nagpahinga muna ako, no, para safe ang lahat. Thankfully after a week okay naman na ako ngayon. This is the worst time para magkasakit. Bukod sa may pandemic, pinahiram nga tayo ng Honda na itong Airblade 150 na gustong gusto ko nang i-testing. Meron na nag-iaya sa akin na Bahay-Hay, ng Lukban, ng Tagaytay, may Baguio pa, diba? Ang dami ko sana ang pwedeng lakarin, pero hindi ko nagawa dahil nagkasakit ako. So ingatan ang inyong mga sarili guys. And alam niyo naman, nakakatakot, diba? May pandemic na. But luckily I'm alive. So ito, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mamili ng motor. Without further ado, let's get right to it. Una sa lahat, kapag pipili kayo ng motor, unang-una nyo dapat i-consider, or isa sa mga una, actually this is my personal preference, wala namang masyado nagbago simula nung hindi bibili pala ako ng motor hanggang ngayon na medyo madami nang dumaan sa akin ng motor. Konti lang naman yung nagbago. Unang-una kong kino-consider is yung seat height. So dapat alam mo yung kakayanan mo bilang driver. Ikaw ba bago ka pa lang na driver? Ikaw ba ay ngayon pa lang natututo? Galing ka lang ba sa bisikleta tapos naisipang magmotor, tapos naisipan mo kaya ko to kasi marunong naman ako magbike? So unang-unang dapat mong alalahanin is dapat abot mo ang seat height ng motor. Kaya kami mga nagre-review, lagi namin or hindi nawawala yung preference ng seat height depende sa height ng driver. Kagaya ko, I highly represent yung mga maliliit or shorter riders. Kasi naniniwala ako na kapag kaabot mo yung isang motor is kaya mo na itong i-drive. Basta abot mo siya. Ang personal preference ko, kailangan is yung mga daliri mo sa paa abot yung kalsada or yung lupa. Yung mga daliri mo sa paa medyo nakalapat na ganun, para masabi mo na kaya mo tong imaneho. Yun yung isa, personal preference ko yun. Pero yung iba gusto nila is flat footed sila or lapat na lapat yung talampakan nila sa lupa. Okay din yun, no, para sigurado ka. Kailangan naabot mo yung motor kasi kapag halimbawa ganitong traffic, pahinto-hinto ka, anong unang mong gagawin? Ilalapag mo yung paa mo. So para mabalanse mo yung motor, since 2 wheels lang yan, kailangan abot mo yung semento or yung kalsada, diba? Para hindi ka mahirapan. That's the ease of use. Pangalawa na kino-consider ko kapag namimili ako ng motor is kung matipid ba sa gas, no? Practically speaking, gusto ko yung mga motor na matipid sa gas. Kagaya halimbawa nito, Honda Airblade. Matipid siya sa gas, pero 150cc siya. Meron mga 150cc na medyo malakas na sa gas. Pero ito, nagpumapatak siya ng around 43 kilometers per liter sa aking paggamit. Pero ngayon, nakalagay sa kanya is 34.3. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil pinawalwal ko ng gusto yung throttle, kaya ganyan yung ano niya. Isa yun sa kino-consider mo. Kasi kapag bumili ka ng motor o kaya naman hulugan yan, minsan nawawala na sa computation natin yung gasoline. Pero ayun yung isa sa pinaka papatay sa'yo kapag masyadong malakas sa gasolina ang motor mo. Usually naman sa mga motor, matitipid naman sa gas. Pero maganda na kapag manonood ka ng review, check mo yung kilometers per liter nila, diba? Pagka umabot yan ng mga 40 kilometers per liter, matipid na yan sa gas, no? Hindi na yan masakit sa bulsa. Malayo na mararating mo sa 50 pesos, sa 100 pesos. Malayo na mararating mo. Balikan pa
no? Depende yan sa throttle control. Sa throttle control, yung pagtiga mo ng throttle, kung ikaw ba ay walwal magpipiga ng throttle or smooth lang, diba? Yun, depende din yun. Pangatlo is yung budget. Dapat di ko ba inuna yung budget? Siyempre obvious naman, budget mo sa pagbili o sa pagpili mo ng motor. Siyempre madami kang i-consider meron, hindi lang naman porket nabili mo yung motor yun na yun, no? Siyempre titignan mo muna kung halimbawa hulugan yan, pasok ba sa monthly income mo yung panghuhulog mo sa motor mo, and isipin mo rin yung mga extra expenses kagaya ng gears. Yan, yung gears, helmet, gloves, jacket, boots, depende kung anong mga preferred mo na safety features. Nailang ako dun nag-idling stop system, biglang huminto. Depende kung anong mga preferred mo na safety gears para sa iyong sarili, kasi yung motor madali lang yung ipaayos kapag nasira pero yung sarili natin, ako, mahirap na, no? Kaya I highly recommend mag-invest tayo sa helmet na standard or ICC. Kagaya bawa ng gamit ko ngayon, naka-SEC ako ngayon. Shoutout SEC, sponsored by SEC yung ano ko, binigay nila sa akin yung helmet, and okay naman, matibay, maganda shell, wala naman ako marereklamo. Isa pa sa tinitignan natin yung mga safety features ng motor. Kagaya nito, naka ABS o may anti-lock braking system yung front brakes. So halimbawa pagka may mga ganon na may mga pasaway or mga hindi inaasahang bigla na lang sumusulpot sa kalsada, kaya mo huminto ng biglaan. Though hindi naman siya actually essential, no? Pero ako, isa yun sa tinitignan ko sana ABS yung motor, sana may ABS siya or may anti-lock braking system. Ano lang siya, kumbaga optional, kasi meron naman tayong mga braking strategies and techniques na nade-develop natin through time. Pero kapag beginner ka or kahit nga matagal ka na nagmumotor ako ito lang yung na-realize ko, iba pa rin talaga ang yung kalma sa pagdadrive or yung lubag ng loob sa pagdadrive kapag ka ang motor ay may ABS or may anti-lock braking system. Again, hindi siya deal breaker, actually deal breaker siya pero hindi siya yung yung tipo, kasi ang medyo kasi downside kapag may ABS, medyo mahal yun sa ang presyo nun. Pero ako as a motorcycle rider kagaya nyo, kapag ka kasi sa long ride ka or biyahe ka ng biyahe, Manila man yan or touring, diba, adventure riding, gusto mo talaga na na confident ka magmaneho, na safe yung pagmamaneho mo. Kaya ako gusto ko may ABS sana. Actually sobrang dami. Ako kino-consider ko rin yung yung lambot ng upuan. Kapag masyadong matigas yung upuan, nakakangalay yan sa long ride, ang sakit sa lower back. Kapag naman masyadong malambot, nagbo-bottom out naman yan, pupunta sa yung puwet mo pupunta sa kaka, matigas din, sakit din yun sa puwet. Marami akong kino-consider, pero bibigay ko sa inyo, ibabato ko sa inyo lahat ng kaya ko, iba to. Ito recently ko lang natuklasan ang mga 110cc, 125cc, okay na yan for beginners. Pero kapag naka-experience ka ng 150cc or higher, mas maganda kasi na unti-unti para ma-identify mo yung kakayanan mo na nag-i-improve ka na pala. Kagaya ko, unti-unti nag-umpisa ako sa 100cc, sa 125cc. Ngayon na naka 150cc ako, nararamdaman ko yung kanyang responsiveness, yung torque niya, yung acceleration niya, na kaya ko nang i-handle. And also ito yung the best para sa akin, yung 150cc sa ngayon. Kaya ko yung higher cc, pero okay na sa akin to pang daily drive, kasi may sapat na power. Kung halimbawa ikaw mabigat ka or yung inaangkas mo mabigat din, consider mo rin yung cc ng motor. Kasi kung mga paahon or paakyat, tapos naka small displacement ka, tapos mabigat yung angkas mo, o kaya naman businessman ka, mabigat din yung kinakarga mo, malamang sa malamang mabibitin ka or mahihirapan ka sa acceleration kung kailanganin mo na mag-overtake sa mga paangat na sitwasyon.
marahil ay mahirapan ka. Kaya ako, isa sa mabibigay ko, dapat i-consider nyo yung CC ng motor, no? Is-consider nyo yung CC ng motor. Ayan, oh. Diba? Hindi nakakabitin. Kaya para sa akin, ayun. Isa pa sa tinitignan ko is yung yung availability ng parts. Isa sa mga risk kapag kukuha ka ng motor is yung kapag bago yung motor. Halimbawa, ito Honda Airblade, kakalabas lang, ilang buwan. Minsan kasi is yung availability ng parts medyo limited pa. Ibig sabihin kapag nasiraan ka, medyo konti pa lang mahahanapan mo ng parts. Pero most likely naman yung mga dealership, meron silang ino-orderan ng parts. Though it will take some days bago mapunta sa yung parts, pero at least may available. And as far as I know, 1 month or 2 months lang yata na nailabas na yung motor is magkakaroon na siya ng availability ng parts. So luckily etong Honda Airblade medyo matagal na to, no? So madami na din parts nakikita ko sa mga groups. Marami na ring available na parts. So kayo, depende yan sa inyo isipin nyo rin yung availability ng parts. Kasi kung hindi available yung mga parts sa lugar ninyo, halimbawa medyo nasa province kayo, hindi available ang parts, or may hirap sa inyo yung mga parts ng motor, consider nyo rin yun. Kasi ako lagi kong kino-consider yan kung may available ba na parts, kino-consider ko yun lagi. Syempre i-consider mo rin yung looks, yung aesthetics. Yung pag tinignan mo yung motor, satisfied ka talaga na ito yung napili ko motor, ito yung motor ko, ito yung paggagastasan ko ng perang pinaghirapan ko, mapa-installment man yan o full cash payment. Pag tinignan mo yung motor, sana satisfied ka na okay ako dito sa motor na to, okay to, ito yung motor na kaya ko talagang panindigan, hindi mababatak sa akin. Ayun, consider mo yun. Yung pag tinignan mo, gusto mo talaga yung motor, no? Kasi para sa akin, pwede ka naman mag-settle sa sa motor na mumurahin muna sa ngayon, as long as satisfied ka. Kasi once na mailabas mo na yung motor o mabili mo na, mahirap yung nagsisisi ka kasi kung halimbawa hulugan yan, tapos nagsisisi ka na sana pala ganito na lang kinuha ko. Ang hirap nun guys, ang hirap nun sa mga motorista. Ayun yung number 1 na kalaban nila. Kaya nga mga viewers ko madalas dyan sa mga yan, may mga motor na yan pero nakaabang lang sila sa mga bagong lumalabas kasi gusto nilang pampalubag loob sa sarili nila na tama yung decision nila dun sa motor na pinili nila, or hindi pa outdated yung motor nila, diba? Parang inaano nila kinakalaman nila yung sarili nila, may bagong labas ang Honda, may bagong labas ang Yamaha, may bago silang labas, check ko kung yung motor ko is worth it pa ba. Minsan ganun kaya ang may re-recommend ko, dapat kung pipili kayo ng motor, siguraduhin nyo na satisfied kayo and gusto nyo talaga yung motor na yun. Magawan nyo ng paraan talaga kung gusto nyo talaga yung motor na yun. Mga bonus na lang siguro yung park, yung pagpaparkan mo ng motor. Isipin mo yung space mo sa bahay, kung kaya ba ng space mo sa bahay yung mga motor na malalaki, halimbawa ganyan NMAX 2020, kasya ba sa garahe nyo? Kung halimbawa may kotse ka na sa bahay, o kaya naman limitado lang yung espasyo mo, tabing kalsada kayo, o kaya naman kapiraso lang yung espasyo yung safe, isipin mo, ito bang space namin sa bahay is enough para sa motor na gusto ko? Kasi minsan isa yan sa problema kapag sa parking, isa yan sa problema, lalo na sa mga mall kung mamamalengke ka. Okay din kasi yung mga ganitong size ng motor. Ito sa Honda Airblade, okay ito yung mga ganitong size ng motor, kasi kahit na pumunta ka sa palengke, pumunta ka sa mall, sure ka na may pagpaparkan ka, sure ka na na hindi ka mahihirapan or bibigyan ng sakit ng ulo pagdating sa parking. Kaya para sa akin okay yung mga ganitong sizes ng motor. At yung acceleration niya, hindi ka mabibitin.
Isa pa pala, munti ko na malimutan, isa to sa pinaka-importante din is yung maneuverability, balance, yung pagiging nimble ng isang motor. Ibig sabihin, gaano ba to kadaling i-drive? Gaano ba kadaling i-drive to? Madali ba itong isingit sa traffic? Iisipin mo lagi yung traffic. Kasi sa natin, dito sa lugar natin, or pagpalagay natin kahit Metro Manila or kung anumang lugar nyo, traffic talaga kalaban. Maliban na lang kung nasa probinsya kayo, kaya medyo lubak-lubak yung daan ninyo, medyo ahonan naman ang laban nyo doon. Dito sa amin sa city, isa sa mga talagang kalaban namin is traffic situation. Kaya isa yan sa mga tinitingnan ko kapag nagre-review ako ng motor. Recommended ba sa traffic situation itong motor na natitipuhan mo? Kaya ba netong sumingit-singit sa traffic? Kaya ba netong daling ka sa point A to point B nang hindi sumasakit ang ulo mo, na hindi ka nasisiraan basta-basta? Ayun, yung mga ganun bagay. Medyo random, yung thoughts ko ngayon, halo-halo. Kayo na lang bahalang magtahi kung ano yung madadigest nyo, go for it. Pero most likely ganun yung tinitingnan ko. Kagaya niyan, traffic na naman. Eto, makakasingit pa ako sa traffic. Madali bang lumiko? Madali bang magmaniobra? Diba? Mabigat ba yung motor? Ayoko ng sobrang bigat ng motor, guys, kasi nakakapagod sa i-drive. So most likely magagaan ng motor lang ang trip ko for city driving. Pero siguro kung yung mga open na kalsada, open area, masarap yun, yung mabibigat na motor. Masarap mag big bike. Yun, isa pa yun, di ba? Kahit yung mga naka big bike, napapansin nyo, nag-aano na rin sila may scooter sila na reserba kahit may big bike na sila. Kasi iba pa rin talaga yung pang daily commute or daily travel mo, daily drive mo. Iba pa rin yung pang weekend rides mo. Yun ay na yun, medyo advanced na yun na situation. Ibig sabihin, medyo may kaya ka na sa buhay, kaya mo na yung dalawang motor. Pero practically, isang motor lang naman kailangan mo. Kagaya ko ngayon, pinadalan ako ng Honda Airblade. Isa pa ako motor sa bahay. Di mo alam kung anong gagamitin mo sa dalawa, di ba? Mapapanisan ka pa ng gas kapag hindi mo nagamit. So hindi rin naman recommendable or recommended yung madami masyadong motor, kasi di mo naman maasikaso isa lang naman masasakyan mo. Maliban na lang kung may mga kamag-anak kang papahiramin, then go for it siguro. Yun lang, medyo random na ayoko muna i-engage sa sarili ko sa mga hard activities, kaya tamang ikot-ikot lang muna sa area namin yung aking content ngayon, para turuan kayo kung paano mamili ng motor. Ano ba yung mga kino-consider ko pag pipili ako ng motor. Most likely yun lang naman That is it for today's vlog. Sana nagustuhan mo. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa yung mga gusto nyo pag-usapan next vlog? Comment lang kayo sa baba. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.